Hey mga brods, ito nga pong si Robert Bolick, matagal na rin natin itong nababalita at ngayon nga, August na, malapit na, ilang tulog na lang, Governor's Cup na tayo mga kabrods. And yun nga, yung balita kay Bolick kasi mga brods dahil alam naman natin na NLEX Road Warriors pa rin ito ngayon, pero may isang team nga kasi na gustong gusto yung kanyang serbisyo mga brods, hindi nga lang matuloy-tuloy ngayon dahil yun nga si Kume ay mahirap legawan ng SMB sa ngayon mga brods. Dahil syempre ang daming rules ng PBA ngayon na bago, East and West bracket, tapos may 4-point play pa silang na-implement ngayon, kaya medyo nabibisi ang commissioner's table. Pero ito na ang SMB kasi gustong maglatag ng magandang offer sa NLEX Road Warriors mga kabrods. Di ko alam kung talagang papayag ang NLEX dito. Bala kasi ng SMB bitawan si Romeo plus ito pong si Vic Manuel para dito kay Robert Bolick. Hindi natin alam kung talagang magiging fair ba ito dahil itong si Romeo ay former scoring champion din naman ito, and si Vic Manuel ay talagang isa rin ito sa mga matigas-tigas na forward dito sa PBA. Kaya dito natin malalaman kung ipapayag si Kume mga kabrods. Pero ito pong si Robert Bolick kasi matagal na rin talaga itong nagugustuhan ng SMB. Simulang nasa Northport pa ito, simula bago pa ito makapasok ng PBA, ito na talaga yung namamatanan nila. Dahil syempre, yung pagpasok nga ni CJ Perez sa SMB ay ibang klase na yun mga broad. So gusto rin talaga nila yung mga future point guards yung nag-e-excel sa kanilang lineup. Kaya ito gusto rin nilang humakot ulit ng panibagong batang guard na prime din naman, like ito pong si Robert Bolick mga kabrods. Sa ngayon kasi loaded na yung mga gwardiya dito ng SMB, lalong lalo na super studded lineup na yung ito pong lineup ng SMB, kaya wala na silang masyadong hihingilin pa. Yung talon nila last season sa Meralco Bulls mga bros, alam ko talaga magiging lesson na yun para sa kanila, pero as of now sila pa rin yung pinakamatibay na lineup ngayong Governor's Cup 2024 mga kabros. Dahil syempre andyan si Junmar Fajardo. So ito nang si Robert Bolick, once kasi na mag-enter ito sa kupunan ng SMB mga bros, gaganda na yung backcourt rotation ng SMB. Biruin yan CJ Perez tapos Robert Bolick mga bros, yung magandang kombinasyon ito para sa kanila, at mabilis-bilis din naman yung mga point guard na ito. At yun, isa pang mga broads matangkad-tangkad. Ito pong panibagong lineup at generation na lineup ng SMB sa ngayon. Tapos syempre kukuha pa sila ng mga panibagong sentro na bata-bata para rin sa mga susunod na henerasyon na the next Kraken na in the making dito sa SMB mga bro. So syempre hindi rin naman bumabata na yung mga ibang players and shooters din na ito, like sina Marshall Lassiter. So malaking impact si Robert Bolick sa kanila mga broads. Yung impact nga niya sa NLEX Road Warriors, naramdaman din talaga nila yan. Hindi nga lang niya mabuhat-buhat itong NLEX dahil kulang din talaga sila sa mga kamador sa tres mga bros. Doon sila kulang sa depensa. Yun nga, syempre hoping din sila na makakuha ng panibagong magandang import yung Governor's Cup. And yun nga, si Robert Bolick kasi yung isa sa mga nagbubuhay diyan. Hindi rin naman talaga ito o-offeran ng overseas, di ba? Sa ibang bansa nang wala lang. Ibig sabihin, yung scouting report kay Robert Bolick umabot na sa ibang bansa. Hindi nga lang natuloy yun dahil syempre sa kanyang asawa na nandito sa Pinas. Pero ikaw mga brods, sa lahat mo ng mga SMB fans, ito pong si Robert Bolick ba ay bagay sa SMB? Alam ko bagay dahil may pusong kampiyon din ito sa San Beda Red Lions, tapos may attitude itong leadership sa kanya mga kabrods, which is yan ang gusto ng SMB. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nababalita nyo ba na ito pong si The Muscle Man, Vic Manuel, gusto rin palang itong i-trade na rin talaga ng SMB, hindi nga lang matuloy-tuloy dahil yun nga, sinabi ko na rin mga brods na busy si Kume sa commissioner's table, lalong-lalo na sa mga panibagong rules ng PBA, yung 4-point play, tapos may East and West bracket pa tayong
mangyayari ngayong Governors Cup mga bro. So exciting ating season, kaya naman ito pong si Vic Manuel hindi pa ma-trade ito. Pero ito mga brods, handa rin si Boss Al Francis Chua na once i-trade ito pong si Vic Manuel ay gusto rin nila sa sister team ito babagsak. So kumbaga dadaan lang din ulit ito sa isang independent team mga kabrods, tapos ang bagsak neto doon na sa sister team ng SMB. So alam nyo ba kung ano yon mga kabrods? So syempre ang Ginebra ang may gusto sa serbisyo neto po ni Vic Manuel. So sa Ginebra kasi gusto rin nila mayroon ding mga forward na brusko kung gumalaw, tapos pwede rin umilalim talaga kahit undersize pa ito. So si Vic Manuel lang kaya magbigay niyan. Isa pa dito si C-Stan. Hindi rin biro yung mawalan ka ng isang Stan Hardinger dahil syempre pumupuntos ba naman ito ng 20 pataas per game last season mga bros. Tapos si Isaac Go shooting lang din naman yung specialty doon. Hindi rin siya masyadong ilalim na katulad ni C-Stan. Kaya kailangan ng Ginebra na meron din talagang umiilalim sa kanila. Like ito pong si Vic Manuel post-up player ito. So magiging maganda kay Coach Tim Cone na meron kang post-up player para gumana yung triangle offense niya. Dahil kung matatandaan nyo sa Sanmig Coffee Mixers, yung triangle offense gumagano talaga yun, kaya nag-runs namang Sanmig dahil kay Pingris Sakuragi mga bros. Dahil isang post-up player si Pingris, kaya nakukompleto yung triangle offense dahil nalilibre sina James Yap and PJ Simon dyan. And dito rin sa Ginebra kailangan din nila ng ganyan, at lalong-lalo na si Vic Manuel ay napakaganda ng footwork neto sa ilalim mga brods. Kahit 2 points per game lang yung kanyang inaambag sa SMB last season mga brods, ay syempre yung minuto rin na binibigay sa kanya ng SMB ay maliit lang. Syempre grabe ba naman kapalitan mo si Jun Marufaldo tapos si Mo Tautoa, kaya hindi ka talaga makakapaglaro ng maayos dyan. While sa Ginebra mga kabrods makakapaglaro ng maayos si Vic Manuel, si The Muscle Man. Yun nga, sa pagkawala ni C-Stand talagang babad siya dito. Magiging post-up player talaga siya dito mga brods. And yun nga, gagana na yung triangle offense ni Coach Tim Cone. Hindi lang din naman sa opensa, maski sa depensa mga brods, napakalaking bagay ni Vic Manuel. Dahil syempre kahit import nga, hindi rin nagpapatinag ito. So talagang palitan ng muka kahit anong mangyari, dahil alam din natin na talagang pusong the beast din ito nung Alaska Aces. Dito talaga natuto rin si Calvin Abueva kay Vic Manuel. So physical kung physical, kaya ang laking bagay ito sa Ginebra kung makuha nila. Dahil sa SMB, hindi ito nagagamit mga kabrod. So sayang lang yung talent ni Vic Manuel. Bigla nga lang din itong nagulat dahil syempre sa mga kupunan na napuntahan niya ay talagang gamit na gamit siya pagdating sa SMB. Role player na lang. So sa Ginebra, mas magagamit siya mga brods, at yun nga, inaasikaso na rin ito ni na Boss Al Francis Chua via 3-team trade. Syempre, bawal yung mga recta trade na sister team mga brods, at yung isang independent team nga na gusto nilang ma-involve dito sa trade na ito ay yung Northport Batang dahil may gusto rin kunin yung SMB dyan. Kaya komento mo lang po yung mga dito mga brods. Vic Manuel to Barangay Ginebra San Miguel, babagay ba siya doon? So salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights, yun lang. I'm out.